Pangulo, isang taon na po mahigit si Merdin dito. Umasa po kami na makakauwi na po. At sabik na po kami buong pamilya. Nagpapatulong na sa Department of Justice ang mag-asawang Celia at Cesar Veloso para sa hinihiling nilang pagpapalaya sa anak na si Mary Jane. Giit ng mga magulang ng convicted drug trafficker, biktima lang ito ng pagkakataon kaya hindi siya dapat ikulong. Apilan ni Aling Celia, palayain na ito para mabuo ang kanilang pamilya at makasama pa ang kanilang anak sa mga nalalabing panahon ng kanilang buhay. Kung nakalaya lang daw sana siya, meron mag-aalaga sa akin. Kaya lang wala pa rin po. Kaya po ito, pumunta po kami dito para mag-uusap sa iyo, mahal na Pangulo. At manawagan, buong pamilya Veloso po nananawagan sa iyo, mahal na Pangulo. Maawa ka na kay Mary Jane, palayain mo na siya. Matagal naman na pong nagdusa ang aking anak na sana po itong panawagan po namin na ito matugunan na po ninyo. Mahigit isang taon na sa Correctional Institution for Women Facility ang dating Pinay OFW matapos mapauwi mula sa Indonesia. Ayon naman kay Attorney Edwin de la Cruz ng National Union of People's Lawyer o NUPL, hindi dapat ikulong si Mary Jane. Wala naman itong kaso dito sa Pilipinas. Kaya ang pananatili nito sa bilangguan ay labag sa batas. Kaya lang po si Mary Jane ang pinauwi, ikinulong. Bawal po sa Pilipinas ang magkukulong ng walang kaso. Si Mary Jane po ay testigo, biktima ng trafficking. Hindi po siya kriminal. Bakit mo ikukulong? Nasa ilalim ng DOJ ang Board of Pardons and Parole na may kapangyarihang magrekomenda ng isang individual sa Pangulo para mabigyan ng executive clemency. Sa pahayag kamakailan ng Malacanang, sinabi ng palasyo na patuloy na pinag-aaralan ang kaso ni Veloso. Kausap po natin mismo ang sa OES at sinasabi po nila na aaralin po kung ano pa yung mga provision at kung ano ba yung minutes of the meeting nila sa bansang Indonesia. At prerogative pa rin po ng Pangulo ang masusunod. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.